Hello, Crowellas! Mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano nga ba ang dapat matutunan ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe Thailand. Alamin natin yan. Hey! Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Siyempre, nakita naman natin ang Miss Universe Thailand Coronation Night at talagang na-amaze tayo sa mga eksena at sa mga nangyari at talagang nabusog ang ating mga mata. At syempre, nagustuhan ng lahat kung sino nga ba ang tunay na nanalo sa Miss Universe Thailand. Yung pag-uusapan natin ay hindi yung nanalo. Ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang matutunan dapat ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe Thailand. Ako, 5 yung nakaisip ko na maraming dapat matutunan. Ito talaga dapat matutunan ng Miss Universe Philippines para magpa-pageant. Para kasing yung sabi nga ng Thailand, yung prelims namin, ang pang-finals ng, ano ba tawag dito? Ang finals ng Miss Universe Philippines, pang-prelims lang ng Miss Universe Thailand. Oh my God. My God. My God. Kiniklaim pa naman ng Pilipinas na powerhouse. Charot lang. Hindi. Ano nga ba ang mga dapat matutunan? Number 1, airtime. Yung tagal, yung yung duration ng pageant, sobrang tagal sa Pilipinas. Nakakaurat, nakakaantok, nakakaloka. Ganun talaga katagal. Ang take note sa dami ng advertisement, sa dami ng eksena, after segments, by segment, ang tagal talaga bago makabalik. Hindi kagaya ng Miss Universe na lang 2 minutes, 3 minutes. Ba't gano'n nagagawa naman ng mga ganong level? Bakit hindi magawa sa Pilipinas? Yung sa Miss Universe Thailand, smooth. Simula umpisa hanggang sa dulo. Parang hindi nga nag-advertisement. Parang wala kang nararamdaman, oy, nag-advertisement ba sila? Wala. Tuloy-tuloy. At sana dito sa Pilipinas, kung matagal man, kung mga eksenang deliberation pa, kung sino ba dapat ang pumasok sa ganito, kung sino ba dapat ang pumasok sa ganito, dapat may mga jester naman, dapat may mga taga-aliw naman tayo, nakakaloka sa gitna ng segment, hindi yung totally black, totally nga talaga yung tao, lalong-lalo na kung nanonood ka doon sa live. After tinawag ang top 20, totally wala silang ginagawa. As in, total black. Sana man lang may pa-jester. Di ba ang daming talent ng Empire Philippines? Kung pasayawin ninyo dyan at saka pakantahin, di hinaliw pa yung people bago bumalik yung yung swimsuit competition. After swimsuit competition, nga uli. Mabuti naman sana kung 5 minutes lang. Kalahating oras. 1 oras, kakaloka. Anong ginagawa ng mga talent ng Empire Philippines na wala namang silbi? Charot na. Para may showcase man lang dyan, hay, kumanta kami, chuchucho, para ma-recognize naman ng people, diba? Yun talaga nakakaloka. Hindi smooth, nakakaurat, nakakaantok, nakakatuling. Pecha na, nagkakaroon ng kali yung puwet mo kakaupo doon sa arena o kung sa bahay ka, nakaidlip ka na bago makabalik sa tunay na pageant ng bonggang-bongga. Ayun, yung tagal ng pageant sa Pilipinas ay nako, mahina na ang 4 na oras. Diyos ko, puryagaba. Samantala sa Thailand, ilang minuto, ay 2 oras lang, mahaba na. Hindi ba pwede yun? Puryaga pa. Next, pangalawa, stage design or rampa. Dapat matutunan ng Pilipinas, pwede ba? Habaan naman yung rampa. Ano ba naman yung tabla? Napahabaan ninyo ng bonggang-bongga. Yung mga candidates, nag-training yan na, mamaya natin pag-usapan niya iba. Yung rampa talaga, ang liit-liit ng stage. Na parang
kasya na ba dyan ang 40 candidates? Pwede na yan. Parang ganun na, yung stage lang, ang liit-liit. Wala pa ako nakikita na aalog-alog dapat yung mga candidates dyan. Yung feeling, wow, ang grande, pasabog. Yung, oh my God, yung rampa, my goodness. Parang 5 hakbang lang, tapos na agad ang buhay mo. Dapat matutunan yung paano palakihin ang stage. Pangatlo, candidates exposure sa finals. Dito sa Pilipinas, mas marami pang exposure ang host kaysa ka-candidate. Di mo nga alam kung ano pinapanood mo, beauty pageant ba yung host. Marami pang boto ng camera yung host. Di ba pag sinasabing, pag nag-call ka ng name, kung ako yung director ha, puryagaba naman, hindi na ako nang mamagaling, pero kung ako yung director ha, di ba pag boto ng name, wala na yung host, kaya alam ko sa kanila. Mga candidates tayo dito, beauty pageant ngayon, ano natin, pinaglalaban natin dito. Pag sinasabing, isa ka, pasok ka na sa top 20, nakatutok na agad yung camera. Nakatutok sa host. Pag bibitaw pa lang yung host ng lugar, saka pa lang ibubuton sa contestant. Minsan hindi na aabutan ng camera yung reaction ng contestant tapasok sa top 20 kasi inuna nila yung host. Dapat diba, bago sila nakatutok na muna lang sa mga ano ba tawag dito, yung nakatutok na yung sa mga candidates, pag tinawag, makikita mo yung reaction, forward, pack, steady. Sa Pilipinas, pack, steady, ibalik sa host. Diba dapat susundan mo kandidata kung saan sa dapat po pwesto. Nakapuwesto na siya, sa katatawagan ng next, susunod, ibalik uli doon sa kandidata, lahat ng mga kandidata. Diyos ko sa Pilipinas, ibalik sa host. Tatawag uli. Babanggitin muna ng host ang pangalan bago ibuton doon sa tinawag. Siyempre, late na. Yung reaction ng babae, papasok siya. Uli na ang lahat. Tapos, pag steady, ibalik sa host na naman. Nakakalok. Yun. Yung candidate's exposure, yung tagal ng exposure dapat ng mga beauty queen sa isang pageant, yun yung priority ng Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines lang naman yung sinasabihan ko dito. Kung sa bagay, lahat naman ng pageant dito sa Pilipinas, ganun. Most more ang exposure ng host kaysa candidates. Kaloka. Hindi ba nyo napansin yun? Diba? Ang ganun na ganun lang lagi. Diyos ko, tutok na tutok sa host. Pero sa kandidata, mahirap. Diyos ko, Mariosep. Bilangin nyo kung ilang minuto yung tinagal ni Chelsea Manalo na nanalo siya sa Miss Universe. Konti lang. Wala pa sigurong 5 minutes. Pero yung host, 2 hours. Kakaloka. Yun talaga yung pangit dito sa Philippines na pageant. More on tutok sila sa host. Hindi ko alam. May bayad yung pagtutok sa host? Or binabayaran ba yung airtime ng host? Nakakaloka. Yung tagal nila sa tagal ng tutukan ng camera. Naloka ako doon dito sa Pilipinas. Ayun, yung candidate exposure, pwede ba haba-habaan namin ninyo? Kung paparampahin ninyo ng bonggang-bongga, parampahin ninyo ng bonggang-bongga, mahabang stage, parampahin ninyo ng mga 1 minute hanggang maaari. 30 seconds ang maaari. Nag-training ng taon-taon ng pasarela yan. Tapos palakarin mo ng 10 step. Gigigil ako. Parang wala kasing hustisya eh. Train ka ng pasarela tapos 10 hakbang lang yung wala ka na agad sa camera. Parang di ba? Hindi pa pwedeng patagalin naman exposure nila kasi nag-train sila ng matagal-tagal. Nakakaloka yung 10 hakbang ka lang nawawala ka na sa camera. Tapos papagalitan ka kung magbabad ka. Alam mo ang exposure kung hindi pa mag-emote yung mga kandidato sa Pilipinas, hindi matatagal yung exposure kasi siyempre i-emotean mo lang kasi yung stage. Wala ka nang malalakaran kasi tapos na ang lakaran mo. So i-emote ka na lang ngayon para matagal yung exposure mo sa TV or sa video. Nakakaloka bago ka umiksit. Kung hindi ka umimote, wala kang airtime. Kasi ibabalik nila sa host. Hindi ba pwedeng background lang yung boses nila? Pakialam ko sa kanila. Nanonood ako ng beauty pageant, kaya beauty queen ang ipakita sa akin, hindi yung host. Nakakaloka. Ito pa, pang-apat na dapat matutunan ng Miss Universe Philippines at Miss Universe Thailand. Music. Puryagaba.
apakaganda ng music. Party-party talaga. Evening gown, swimsuit, kabog ang music. Mag-invest naman kayo sa music para sa MUPH. Ay, Diyos ko po yung hindi yung makakatulog ka na lang. Ay, tapos na ba? So, kakaloka yun. Hindi ko naman ano yung music na original OPM ha. Pero pageant to, kailangan ma-hype natin yung kandidata. Kailangan yung pasarela mo na, halimbawa, swimsuit, paano ka makakapag-hype ng lakad o kaya mag-emote doon? Music, na. Kung musican mo yan ng mga Lady Gaga, musican mo yan ng Beyonce, hindi yan aariba. Talagang kekembot yan ng to the maximum level. Diyos ko, yung music mo, Diyos ko, si Claire de la Puente, Diyos ko, nakakaloka. Paano ka i-emote? Ayun yung problema. Panglima. Ito yung natatawa ako. Totoo to, audience participation. Kwenta ang audience sa Pilipinas. Kung hindi lalabas yung paborito nila, hindi sila sisigaw. Mamatay at maputol man ang litid ng host kakasigaw, "Are you okay?" Mga Pinoy, tulala. Hindi kagaya sa Thailand, warla sila kahit anong oras, kahit late pa. Kahit late, ang ingay-ingay nila, kakaloka. Mga Pinoy, pag hindi lumabas si Atisa Manalo, naka-zip yung bibig. Ganun lang. Kung hindi lumabas yun yung mga sikat. Christy McGarry, walang magwawala. "Are you okay?" Sabi na ng Arbon. Kawawa na, naputol ng litid ng mga host. Walang magre-respond na audience na Pinoy. Audience participation, napakawalang kwenta. Talaga, sa Pilipinas. Promise, guys. Ayan yung mga dapat matutunan ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe Thailand. Kasi yung airtime nila ang smooth. Mga 2 oras, ang haba na yung 2 oras na pageant sa Thailand. Winner na. Di ba? Natapos nila. Dito sa Pilipinas, 6 na oras na hindi ka pa nag-enjoy. Charot lang. Yung rampa, yung candidates exposure, mga galing music, at saka audience participation. Yun ang mga kailangang Miss Universe Philippines. Baka naman, sa susunod na taon, wala naman tayong problema doon sa iba. Sa susunod na taon, baka naman. Galingan. Maganda ang pinakita nila ngayong year ng 2024 ng Miss Universe Philippines. Kudos naman kasi pa-level up naman kaysa last year. Pero, syempre, nandun pa rin yung bagot, yung boring side na sana kung ayaw ninyong ano ba tawag doon? Kung ayaw ninyong air agad yung late na nga. Tapos yung pagkatapos ng announcement, may gesture naman sana pampaaliw baga sa audience kasi nagbayad yan ng libo-libo. Halimbawa, BBIP ka, nagbayad ka ng 10,000 10,000 tapos pagkatapos ng production number, tulala ka muna, kalahating oras naman antayin. Tagal. May ihi ka na lang, tagal-tagal. Ayun na, top 15. Yay! Tapos tawag ng 15, tulala ka na naman uli. 2 oras na naman. Kalahating oras na naman. Hindi ba pwedeng bumayad kayo ng mga jester o kaya mga stand-up comedian na mapang-alo sa audience? Mga sino mang kung nanghihinayin ko sa pera, siguro may mga magagaling na singer na mga, sino naman dyan ang pwedeng kumanta dito? Maaliw lang yung audience. Walay talaga. Talagang tahimik ang mundo pagwa pageant. Yun yung napapansin ko sa pageant dito sa Pilipinas. Iba yung pageant doon sa ibang bansa. Kalok. Parang ang sarap-sarap bumili ng ticket kahit 30,000 pa. Diba? Nakakaloka. Ang mahal-mahal pa ng ticket dito tapos ganun, ang bagot-bagot pa. Kaloka. Tapos more on exposure pa yung host kaysa doon sa nangangating mukha ko sa Miss Universe Philippines. Kaloka. Sana may next year pa naman. Sana ganun, no? Sana konti lang yung oras. Sana naman laki naman yung mahaba naman, yung nakaka-emote naman yung mga babae, yung gano'n. Yung candidates, wag na, tama na sa host. Diyos ko, hindi namin kailangan yan. Akala niyo, tuwang-tuwa kami sa mga host ninyo. Pwede ba?
music talaga. Paano naman ma-hype, ganahan naman yan. Ang sarap-sarap kaya pwede ba mag-invest naman kayo doon para hindi makopyright yung isa. Saka yung audience sa mga Pinoy. Sumigaw naman kayo kahit hindi magkakawawa talaga yung walang fans. Talagang tahimik din talaga sila, 'di ba? Pero hindi naman natin masisisi yung audience, 'di ba? Pero sana halimbawa pag kinakausap ng host, sumagot naman, hindi wala talaga, walang reaction. Wala nga talagang audience participation. Siyempre, kailangan din ng host na naputo lang yung litid ng host, walang ng audience makikipag-participate. Nakakaloka. Ayan, ano pa ang inyong nakikita na dapat matutunan ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe Thailand when it comes sa pagpapageant, ha? Comment down below lang kayo ng inyong violent reaction. I know naman mayroon kayong violent reaction and views and opinions. So, this is Gazel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam.